Ito ni mga tanim natin nakaraang buwan. Marami na siyang mga talbos at mayroon na tayong mga bunga na nakikita. Hello ka-farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Nakaraan ay pinakita ko sa inyo na nagtanim tayo ng nasa 200 piraso na mga kalamansi na markot. At ito na nga, yung mga tinanim natin. Napakaraming mga maliliit na bunga. Itong mga markot na to, bago natin itinanim ay naglagay muna tayo dito ng mga ng fertilizer, yung urea. Nilagyan natin bago natin ito itinanim. Kung familiar kayo sa pagtatanim, ang tawag doon ay paupo. At ito na nga, maganda yung resulta ng paupo pala ka-farmer kasi unang-una, mabilis na makapag-recover yung ating mga tanim na kalamansi. Mayroon mga namumulaklak at may mga talbos tayong napapansin at mayroon mga bunga na patuloy na lumalaki. So mula sa area na to, papunta doon ay nataniman na natin ito. Ang sukat nga pala nito ka-farmer ay 3x3. Kung hindi mo napapanood yung video na yon, ay lalagay ko sa bandang dulo para pwede mong panuhurin kung paano natin ginawa. Yung area na to ay tinaniman natin pero hindi na natin to sinunog, no? Yung mga kahoy na mga tumba nito, panahon ng bagyong Udit, nakandatumba yung mga kahoy. Kaya yung iba nilinisan na lang natin. Ka-farmers, sa video na to ay gusto kong i-emphasize sa inyo kung gaano ka-importante o gaano kaganda yung paglalagay natin ng urea bago natin itatanim yung kalamansi. Ang una na naisip ko ay baka mamatay yung kalamansi ko dahil nilagyan ko ng fertilizer sa ilalim bago ko pa ito itinanim. Pero bago ko nilagay yung kalamansi, tinabunan ko muna at saka ko nilagay yung kalamansi upang hindi direct yung fertilizer sa kanyang ugat. Ibig sabihin may nakahalang pa na lupa. Kaya ito naman yung kanyang resulta ka-farmer. Yan. Tips ko nga pala sa inyo ka-farmer kung halimbawang gusto nyo magtanim ng markot na kalamansi at talagang gusto nyo magpalawak ng inyong kalamansi. Ang masasabi ko lang sa inyo, ang tip ko, unang-una ay pumili kayo ng magandang lugar. Mas maganda ka-farmer kung ito ay nabibilad sa sikat ng araw ng 8 hours. Walang nakalimlim sa kanya. Mas maganda yon. Pangalawa, bumili kayo ng mga magagandang seedling. Yan. Ito nabili ko lang naman nasa 35 piraso sa kanyang puno. Siyempre mamamasahe pa ako. At siyempre, kung halimbawa ang plano nyo magtanim ng kalamansi, kailangan timing sa panahon. Ang pinaka the best na magtanim ng kalamansi ay nagsisimula pa lang yung tag-ulan. Upang bago dumating pa man yung tag-init, which is nagsisimula ito ng January, ay naka-recover na inyong mga kalamansi. At siyempre ka-farmer, importante na mabilis itong makapag-recover. Kaya nga ang isa sa mga may papayo ko sa inyo ay pwede nyong gawin yung ginawa ko, yung nilalagyan ng fertilizer sa ilalim bago pa tatanim yung markot na kalamansi. At dahil tag-ulan siya, hindi kayo mamumroblema sa pagdidilig nito. Bago pa man dumating yung tag-init, saka na kayo didilig. At syempre, para mas mabilis na lumaki ang ating mga markot na kalamansi, kailangan nating i-maintain yung kalinisan. Kaya ako dito, ngayong araw, ang ginawa namin ay naglinis kami nito. Bawat puno nililinisan namin hanggang doon. Pero hindi namin, dalawa lang kasi kami ng uncle ko, hindi namin natapos ito. Kaya bukas papabalikan ko sa kanya. At yan, para laging malinis. Siyempre, pag alimbawa malinis na yung kanyang puno, dapat malinis din ito. Kaya ito ang susunod na step na gagawin ko, ay mag-i-spray ako ng herbicide. Doon kanina nagsimula na akong mag-spray doon sa kabila ng bundok na yan kasi nasira yung spray can ko. Kaya nahinto ako. Then, kapag lumaki na yung ating mga kalamansi, pwede natin siyang dagdagan ng mga fertilizer upang mabilis na magtalbos ng panibago. At syempre yung fertilizer naman yung magsusupply sa kanya dito sa mga maliliit na mga bunga ng ating mga kalamansi. Ka-farmer, napakasayang tingnan kung ang yung mga kalamansi ay nakikita mong nagsisimula ng mamunga katulad nito. Yan. At namumulaklak na, kaya importante na lagi natin itong i-check upang ma-maintain natin yung kanilang kalinisan at masubaybayan natin yung kanilang paglaki. Isa sa mga failure na naranasan ko na nagtatanim ako ng kalamansi ay una, yung mga itinatanim natin ay namamatay. Hindi talaga may iwasan yan kasi unang-una sa pag-travel ng mga itatanim. Pangalawa, may mga insekto na kumakain. At syempre, pangatlo, yung minsan bigla siyang natutuyot kaya namamatay. Pero kapag ganun ang nangyari, madali lang naman, palitan lang natin ulit para walang missing hill o may mga
hindi tumubo o walang tanim na kalamansi. So ito yung ilan sa mga kalamansi na hindi pa natin naabot linis. Kaso nga lang ka-farmer, no? Ewan ko lang kung mayroon ba kayong alam na gamot tungkol dito. Ito kasi mga nabili kong kalamansi, yung mga bunga niya ganito. Hindi ko lang alam kung yung masusunod dyan na bunga ay ganito pa rin. Pero possible siguro na ganyan pa rin. So, ayan, hindi ko na yan pinutol, no? Hindi ko na yan, yung mga bunga niya, hindi ko na pinangtanggal nung nagtanim ako nito. Yan, lumaki na lang yan siya ng ganyan. At bukas, lalagyan natin ng fertilizer nito matapos itong malinisan. Kaya doon sa mga nagtatanong, sabi nila, pag tanim ng markot na kalamansi, tatanggalin yung bunga. Okay lang naman na kahit hindi tanggalin yung bunga. As long as wala kayong napapansin sa kanya na hindi niya na kaya. Pag nakikita nyo na parang hindi kaya ng kalamansi, pwede nyo namang bawasan o dagdagan ng fertilizer upang mas mabilis na lumaki yung kalamansi. Actually, hindi muna ako gumamit dito ng mga organic fertilizer katulad ng mga compost or whatever. Kasi nga dito mayroong, kung taga Palawan kayo, yung pantot o Palawan badger, yung kapag umutot yun, napakabaho. Yun kasi yung babanat dito sa kanyang puno. Yan, sa kanyang puno na yan. Kung pag nilagyan mo yan ng mga organic, kapag may mga uod yan doon, naamoy nila, bubungkalin nila yan. Siyempre, mamamatay yung kalamansi. Kaya hindi ko yan nilalagyan. Inorganic fertilizer na lang yung ginamit ko para hindi nila pakialaman. Yan, ganito lang naman ka-farmer, kalalaki yung mga markot na kalamansi. Pero kita nyo naman, di ba, yung kanyang bunga. Marami. Yan, kapag may nakita na kayo ng ganyan, at alam nyo naman na yung kalamansi nagsisimula pa lang, lagyan natin ng mga fertilizer para hindi siya mahirapan at may mabuo pa yan. Yan. May mga talbos na. Ang ganda tingnan. Kaya ka-farmer, kung halimbawang ikaw bata ka pa, at gusto mong maging negosyo yung kalamansi o gusto mong mag-retire na may kalamansi ka, pwede kang magsimula. Napakadali lang ka-farmer. Ang kailangan mo lang, mayroon kang lupa. Kung wala kang mabili na markot na kalamansi, pwede mong subukan na magmarkot ng kalamansi. Marami akong video niyan. Actually, noon hindi ako marunong magmarkot ng kalamansi, pero dahil sa asawa ko, natuto ko magmarkot. At ngayon, ka-farmer, nakapagtanim na ako sa kabila ng 300 at ito ay yung 400 na pangarap ko ay naitanim ko na, pero dadagdagan ko pa ito kapag nakapagpalinis pa tayo sa unahan. Kaya ka-farmer, in-encourage kita kung wala kang ibang pinagkakaabalahan, wala ka pang trabaho ngayon na pinagkakaabalahan, ay pwede mong simulan ang iyong kalamansi farming. Kaya kung bago ka sa channel na to, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, siyempre mag-subscribe para maraming mga ka-farmer natin yung encourage natin na magtanim din ng maliban sa kalamansi, iba-iba pa. At lumago tayo sa pagtatanim ng iba-ibang mga halaman. Hanggang ganyan lang ang video natin. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, and I hope na kapagbigay ako sa inyo ng mga information at mga kaalaman, inspiring na mga video para kayo mismo ay ma-inspired at simulan ang inyong farming. Hanggang sa muli, maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!